dalawang negosyo dito sa Pilipinas na kahit ilang dekada na ang lumipas ay hindi pa rin nalalaos at hanggang sa kasalukuyan mga kanegosyo ay namamayagpag pa rin itong negosyong ito. Baka nga naging negosyo pa to ng mga nanay at tatay nyo at lalo na ng mga lolo at lola ninyo. Mga boss, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon at kung ready ka na, tara, pag-usapan na natin yan. Number 1 nga po sa listahan natin is yung burger. Mga kanegosyo, minsan ba napapadaan kayo kapag ka naglalakad kayo dyan sa kalsada ninyo, meron kayong madadaan ng mga nagtitinda ng burger? For sure yan mga kanegosyo, diba? Sa bawat kanto na lalakaran mo, meron at merong nagtitinda ng ganyan. Bakit? Kasi itong negosyong ito ay napakasimple lang gawin mga kanegosyo. Pero minsan ba napapaisip ka na bakit kaya sa dinami-dami ng mga nagtitinda ng ganitong klase ng negosyo at napakatagal na panahon, ilang dekada na ang lumipas, na talagang itong ganitong klase ng negosyo ay nag-e-exist hindi lang dito sa Pilipinas maging sa buong mundo mga kanegosyo, pero marami pa rin ang nag-fail sa ganitong klase ng business. Bakit kaya? Minsan na napapaisip ka, bakit kaya yung sa Jollibee, sa McDo, hindi ba? Na ang binibentang burger nila, mas tinatangkilik pa ng mga tao yung paninda na yon kumpara sa itinitinda ng mga kakilala mo na talaga namang napakasarap ng burger. At sa Jollibee, hindi ko sinisiraan ng Jollibee mga kanegosyo. Ginagawa ko lang siyang basis of comparison, ano? Kasi sa Jollibee, hindi ba? Magtataka ka. Ang tanging laman lang ng burger nila is tinapay, patty, at mayonnaise. Although masarap naman din talaga, no? Pero for sure, at mag-a-agree ka rin sa akin, na marami ka nang natikmang burger dyan sa lugar ninyo na hindi naman masyadong kilala, na di hamak na mas masarap ang tinitinda nilang burger kumpara sa tinitindang burger ng mga naglalakihang kumpanyang ito. Sa palagay mo kanegosyo, bakit kaya? Kasi napakarami nagtitinda ng burger, di ba? Parang halos pare-parehas na lang kasi. Hindi ba? Kung ano yung nakita mo dito, yun din ang makikita mong paninda dito sa kabila. Ibig sabihin mga kanegosyo, hindi na sila nag-innovate, hindi na sila nag-adjust, hindi na sila nag-improve sa mga produktong ibinibenta nila. Samantalang ang mga naglalakihang kumpanya kagaya ng Jollibee at McDo, palagi po yung nag-a-advertise. Hindi sila nawawala sa social media at sa mainstream mga kanegosyo. Palagi silang nag-iisip ng mga paraan kung paano sila makikilala at magkakaroon ng recall yung produktong ibinibenta nila sa merkado. Ganyan ang sikreto ng mga naglalakihang kumpanya mga kanegosyo. Hindi ba? Iisipin mo, yung Jollibee, McDo, napakasimple lang naman ang kanilang binibenta. Pero kapag tinignan mo yung history ng pinanggagalingan ng produktong binibenta nila, doon mapapaisip ka eh. Parang pag bumili ka ng produkto na ganito, ang saya-saya. Kasi diba kapag Jollibee, bida ang saya. Hindi ba mga kanegosyo? Siyempre, mahahata ka kasi tina-target ng kumpanyang ito yung emotion mo para pumunta ka sa tindahan nila at bumili ka ng mga produkto nila. Ayan kanegosyo, ang napaka-importanting strategy na kinakailangan nating matutunan kapag ka nagne-negosyo tayo. Paano natin yun gagawin sa ating mga pangsariling negosyo? E di mag-isip rin tayo. Gayahin natin, di ba? Kumuha tayo ng ideya sa mga naglalakihang kumpanya. Tandaan nyo mga kanegosyo, ang panggagaya o ang pangungopya sa negosyo ng iba ay hindi naman po masama. Dahil ang negosyo is gaya-gaya lang naman talaga yan mga kanegosyo. Minsan nga yung akala mo na sila ang nauna pero hindi pala. And then you will find out na ginaya lang rin naman pala nila yan. Mga kanegosyo, ganun po talaga sa larangan ng pagbibusiness. Ang kinakailangan lang, ang importante lang is kumuha ka ng idea, pagkatapos mag-improve ka, mag-adjust ka, and then mag-create ka ng sarili mong sistema na ia-apply mo sa negosyong pinapatakbo mo. Ganyan po ang sikreto sa pagbibusiness mga kanegosyo. Minsan po kasi ang nagiging problema sa ating mga Pilipino kapag ginagaya natin yung negosyo ng kabila tapos ina-apply natin sa sarili natin. Halimbawa, nakita mo dun sa kapitbahay mo nagtitinda ng burger. Tapos nakita mo malakas, maraming bumibili. Ginaya mo ngayon, nagtinda ka rin ng burger ngayon. Pero kung ano yung tinitinda niya, ganun na ganun din yung tinitinda mo. So kapag ka nalugi siya, most probably ka negosyo, malulugi rin ang negosyo mo. Kasi hindi mo in-improve, hindi ka nag-adjust, hindi ka nag-create ng sarili mo sistema. Basta mo na lang ginaya kung ano yung ginagawa niya. At ang pinaka-importante sa lahat na nakakalimutan ng mga taong
ninegosyo, especially ng mga burger, ng mga sandwich, na mga ganyan, is yung hindi nila ina-advertise yung kanilang negosyo. Alam nyo po mga kanegosyo, sa panahon ngayon, libre na po ang advertisement. Nandyan ang Facebook, nandyan ang YouTube, at ibang platform pa kung saan po pwede mong i-advertise yung iyong negosyo. Hindi ba? Libre na lang yan kanegosyo. Picturean mo yung business mo, i-post mo. Pagkatapos mag-isip ka ng mga pakulo. O anong klase ng pakulo yung gagawin mo? Halimbawa ganito, kuha tayo ng idea sa Jollibee. Gawa tayo ng sarili nating sistema. Kung sa Jollibee, bida ang saya, edi ikaw meron kang burgeran, nakita mo may isang buong pamilya na pumasok diyan sa tindahan mo, kumain, magbigay ka ng coke, libreng coke, hindi ba? Pagkatapos picturean mo, sabihin mo, ma'am, sir, pwede po ba i-post ko to sa social media ko? Mga nakangiti sila, di ipopost mo, makikita, magkakaroon ng recall yung mga tao ngayon. Uy, parang ang saya-saya ng mga customer dun sa tindahan na yun, sa burgeran na yun. Makapunta nga rin, di ba? O isa pang idea mga kanegosyo, kausapin mo yung mga customer mo na kapag ginawa nila, ba, eto po, mga customer, picturean nyo lang po yung aking mga paninda or mag-selfie kayo na kumakain kayo dito sa tindahan. Pagkatapos, i-post nyo po ito sa social media ninyo, sa Facebook ninyo, itag nyo yung mga kaibigan nyo, mga hanggang 5, magkakaroon po kayo ng free soft drinks or ng free na isang burger. Hindi ba? So, ganyan mga kanegosyo, ipakalat mo. Kasi palagi nyong tatandaan mga kanegosyo na kahit gaano pa kaganda yung produktong binibenta mo at kahit pa gaano kasarap yung burger na binibenta mo, kung hindi naman magiging aware ang mga tao na nag-e-exist yung negosyo mo, baliwala ka negosyo. Palagi mong tatandaan yan. Kaya importante na kapag tayo ay nagbi-business, ipangalundakan natin sa mga tao, ipagsigawan natin sa mga tao na tayo ay nagninegosyo at kung ano ang meron sa negosyong ginagawa natin. Number 2 mga kanegosyo, siomai. O hindi ba? Baka naging negosyo pa yan ng lolo at lola mo. Siomai noon at siomai hanggang ngayon. Ito mga kanegosyo, hindi ko na masyadong i-elaborate kung ano yung pwede natin gawin dito sa siomai para makilala ng mga tao ito o para maging business natin ito na successful business, di ba? Kasi sinabi ko na halos lahat sa burgeran. So, i-apply mo na lang rito sa siomai kung ito yung napili mong negosyo, ano? Hindi ba mga kanegosyo, napakarami ngayong mga influencer na nakikita mo nagkalat sa social media na ginagawa nilang content yung mga nagtitinda ng siomai. Hindi man nakakatuwa kung dati pork and beef siomai lang ang meron. Ngayon makakakita ka na ng shrimp siomai, ng Japanese siomai, tapos ano pa ba? Meron pa akong nakain quail egg siomai mga kanegosyo, di ba? Ayan lang po ang patunay na ang mga negosyante, ang mga Pilipino, napakataba ng utak. Talagang nag-i-improve, nag-a-adjust, nag-create ng sarili nilang produkto na sa palagay nila tatangkilikin ng mga tao. Napakataba ng utak ng mga Pilipino mga kanegosyo. Kasi sa usapang negosyo, ako naniniwala ako na hindi magpapahuli ang mga Pilipino dyan. Isipin mo, ilang dekada nang nag-e-exist ang siomai business dito sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin po. At kahit na magsulputan yung ibang mga produkto na inadapt natin from other country tapos dinala natin dito sa bansa, halimbawa takoyaki, hindi ba? Kung hindi ako nagkakamali, pagkain ng Koreano o Hapon yan, mga kanegosyo, hindi ba? So, dinala natin dito sa Pilipinas. Yung mga milk tea. Dati naman walang milk tea dito sa atin di ba? Ang meron lang yung mga zagu, di ba? Gulaman nga lang tayo, mga Pilipino Pero since nagkaroon ng milk tea sa ibang bansa, inadapt natin yan at dinala natin dito sa sarili nating bansa. Pero, bakit kahit nagsusulputan yung mga ganyang klase ng negosyo, hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa linya o sa spotlight yung siomai business at yung burger business, especially kanegosyo, hindi ba? Sa palagay mo, bakit kaya? Ibig sabihin nun mga kanegosyo, itong ganitong klase, itong dalawang negosyong ito, ay kahit na lumipas ang napakahabang panahon, hindi siya basta-basta malalaos. Kasi itong mga negosyong ito is napakarami ng tao ang natulungan para maitawid sa gutom. Yung mga tao na ilang araw pa bago dumating ang sahod, walang ibang makakapitan kung hindi bumili ng siomai rice o ng burger para maitawid ng gutom. Hindi ba? At umabot sa sahod. Hindi ba mga kanegosyo? Kasi ito yung mga produkto na nakakabusog. Hindi po ba? So ayan mga kanegosyo, papakita ko sa inyo. May nakita kasi ako sa social media, isang content creator. Yan, follow nyo na lang po siya na nakakita ko siomai ganito kalaki 1 kilo yata ang timbang nun. Hindi ba? So sinong malupit na utak ang nakaisip ng ganyan? Pero tinangkili ka at palagi nga sold out sa kanya yon.
So ganun lang mga kanegosyo, palagi lang po tayo mag-iisip ng mga bago, o kung hindi man tayo makaisip ng mga bago, mag-isip tayo kung paano natin i-improve yung mga luma at idadali natin dito sa present, hindi ba? Kasi yung mga tinangkilik na produkto noon, for sure, tatangkilikin din ng mga tao ngayon. So yun lang mga kanegosyo, ayoko nang masyadong pahabain itong ating video. Kung nag-enjoy ka sa ganitong klase ng usapan, palambing naman kung nanonood ka sa aking Facebook, please follow my Facebook account. And kung nandito ka naman sa YouTube, maraming salamat sa inyo mga subscribers natin sa YouTube at patuloy na tumataas ang numbers ng ating mga subscribers. Kaya ako naman ay ginaganahan gumawa ng ganitong klase ng mga content. So yun lang mga kanegosyo, maraming salamat sa panonood nyo.